Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. So, tayo po ay papasok na po sa mga teksto ng ikalawang Pedro. Sa ating huling pag-aaral po last Friday, natutunan po natin kung ano po ang rason, layunin at tema ng liham na ito na kung tawaging ikalawang Pedro. We have come to learn that this is Peter's last letter bago po siya dalin to Rome upang patayin at the hands of Caesar Nero according to tradition. Pangalawa, we also know that ang layunin po at ang rason ng pagkakasulat ng liham na ito ay ma-remind. Bigyan po ng paalala ang mga kapatiran na kanyang kinausap in 1 Peter patungkol po sa mga pangako ng Diyos na ibinigay po sa kanila. Pero bukod pa ho dito, nais din po ikompronta o tutulan ni Pedro yung mga naghahasik ng mga maling aral patungkol po sa mga pangako ng Diyos and specifically sa pagbabalik po ng ating Panginoon Hesukristo. Dahil marami ho sa kanila na nagtuturo, hindi na po babalik si Jesus. At dahil po dito, pwede na tayong mamuhay na sa kalaswaan, pwede na po tayong mamuhay na walang batas. Dahil kung walang Kristo na babalik, wala ding hatol na mangyayari. And therefore, we can live a reckless life. Pero makikita po natin sa mga susunod po na Friday, God willing, that ang tunay po na may pagkakakilala sa Panginoon ay hindi po mamumuhay sa ganyang klaseng paraan. Matter of fact, simulan po natin ating pag-aaral po dito sa talatang 1. Sabi po ng Biblia, mula kay Simon Pedro, na lingkod at apostol ni Hesukristo. So dito, according to verse 1, may mapapansin po tayo. Ang binanggit po dito are the words Simon Peter. Okay? Simon Peter ang binanggit. Pero sa unang Pedro 1:1, ang binanggit lamang ay Peter. Hindi Simon Peter, but rather Peter. Now, yung Simon Peter o Simeon na kung tawagin is Aramaic. Okay? Ang ibig sabihin po ng Simon o Simeon is Aramaic. Okay? Habang ang pangalan po na Peter is Greek. Okay? So ngayon, tulad po na napag-aralan po natin last Friday, bakit po kailangan dagdagan po ni Pedro yung pangalan na Simon o Simeon? Why not just leave it as Peter? Tulad po na nangyari sa unang Pedro. Is because kung titignan po natin ang chapter 1, maaari dahil ito na po yung huling liham na maisusulat po ni Pedro bago po siya mamatay. He wants to make sure that itong liham na ito ay talagang nanggaling sa kanya. Nang ibig sabihin, kung may mga nagtuturo na hindi babalik si Kristo, there has to be an authentic witness na magpapatotoo na lahat ng itinuro ng Panginoon, lahat ng mga ipinangako po niya na siya'y babalik, there has to be an eyewitness na magpapatotoo na totoo nga ang sinasabi ni Jesus. Well, when you read the Gospels, ang tawag po kay Pedro ay hindi lang po Pedro. Madalas po siya tinatawag Simon Peter. So ngayon, syempre, if yung generation na kausap po ni Pedro recognizes that this is not just Peter, but Simon Peter, the same Simon Peter na kinausap ni Jesus, nung sinabi po ni Kristo, Bar-Jonah, Simon Bar-Jonah, pinagpala ka ng ating Diyos Ama. Moreover, in Matthew 10, ang tawag din po kay Pedro bilang mga apostol na nilista po doon is Simon Peter. So the fact na binanggit po niya Simon Pedro ay nagbibigay po ng authenticity sa sulat. Nagbibigay po ng tatak, so to speak, of validation na hindi po ito ordinaryong eyewitness. This is a first-hand witness and apostle, kabilang sa mga orihinal na apostol. Bukod pa ho dito, according to verse 1, may dalawang bagay na binabanggit patungkol kay Simon Peter. First and foremost, sino po ba si Simon Peter? Ayon po sa nakalagay sa verse 1, siya po ay alipin. Pangalawa, at apostol.
Now, sa ating Tagalog translation, ang nakalagay, lingkod, servant. Now, it's not wrong na ilagay po yung salitang servant, pero depende po kung ano yung servant na tinutukoy po dito. May servant na nagiging servant dahil siya yung binabayaran. Sinasweldohan siya. Nag-volunteer po siya na mag-work sa kanyang amo. So, ang tawag po doon, servant. Pero, yung ginamit po dito is not the regular word for servant. Ang ginamit po dito is the Greek word doulos. At kapag sinabi po yung salitang doulos, it means isang taong binili, pag-aari, tinubos ang kanyang mga kasalanan. Tayo mga kapatid, hindi po tayo servant lang. Mga alipin po tayo ni Kristo. At bakit po tayo itinuring alipin? Dahil bago po tayo ilapit ng Diyos Ama kay Jesus, sino po ang dating amo ho natin? Si Satanas. So yung amo ho natin, ang ating ama po noon ay si Satanas. Sinusunod po natin ang mga masasamang hilig ng laman nung tayo po ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Pero dahil kay Kristo, tinubos niya ang ating mga kasalanan. At ang ibig sabihin po ng pantubos means, binili niya po tayo, hindi sa pamagitan po ng pera o ginto, kundi sa pamagitan ng kanyang buhay. Binigay niya ang kanyang buhay po sa atin upang mailipat po tayo sa pagiging alipin ni Satanas, sa ngayon, alipin na po ni Kristo. So sa madaling salita, sino po ba si Simon Pedro? Siya po ay alipin pag-aari ni Hesukristo. Alipin at pag-aari. Now, it's important to understand, kapag sinabi pag-aari, it means you no longer own your life. You are Christ. Pag-aari ka ni Kristo. Kaya nga kapag ikaw po ay naging doulos o alipin ni Kristo, it's not our will be done, but His will be done. Hindi na po pwede mga kapatid na tayo po ang mangunguna sa ating pastol, kundi si Kristo bilang pastol po ng iglesia, siya ang mangunguna ho sa atin. Dahil binili niya po tayo sa isang mahalaga at malaking price, so to speak. So si Pedro, he is a slave at apostol. Ngayon, kapag sinabi po yung salitang apostol, it is another way of saying isang messenger. Or, sa more literal sense, envoy. Kapag sinabi po envoy, it means ito yung tumatayong representative, isang delegate, ambassador, na ipinadala mismo ng hari or someone of rank na may bitbit na mensahe. So, hindi ka pwede gawin apostol in the sense of messenger kung wala kang mensahe. Hindi ka pwede maging representative kung wala kang nire-represent. So dito, si Pedro, hindi lang po siya pag-aari ni Kristo, he is also God's representative. He is also God's messenger. Now, sa ating mga nakaraan na pag-aaral ho noon, nung tinalakay po natin yung salitang apostol, maaari ho nating tanungin, sa ating modernong henerasyon, pwede po ba tayo maging apostol? And the answer is, depende sa paggamit. Kung ang tinutukoy po natin ng pagiging apostol ay tumutukoy po sa kabilang sa orihinal na 12 alagad, hindi ho. Kung ang tinutukoy po natin apostol ay yung kinasihan ng Diyos upang makasulat ng banal na kasulatan at mailagay sa bagong tipan na canon, then no. Kasi in order to be an apostle sa ganung klaseng paggamit, unang-una, ayon po sa Gawa 1, kailangan nandun ka sa simula po ho ng ministeryo ni Jesus. Pangalawa, nandun ka sa pagbautismo ni Kristo. Pangatlo, sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, saksi ka doon. At yung panglima, kailangan inatasan ka mismo ni Kristo personally, nakita mo siya from the resurrection, at kinausap ka niya personally, at isinugo ka upang alagaan ang mga iglesia. Which in that case, yung ganong pagiging apostol, natapos po yon in the first century. Okay? Wala na pong apostol na katulad po ng ganon sa ating henerasyon. Pero,
kung apostol sa ikalawang kahulugan, which means messenger, isinugo ka ng Diyos to send the gospel, to share the gospel, then yes, pwede ho yun. Sa ating modern generation, ang ibig sabihin po ng apostle in that sense ay yung mga evangelists or missionaries. Pero not in the same sense, katulad po nila Pedro, nila Pablo, at yung mga ibang mga alagad ni Kristo. Okay? So tatandaan po natin, Peter is a slave, Peter is a messenger, delegate, or envoy ni Jesucristo. So ngayon, the fact na binanggit po niya ang kanyang full name, Simon, may bit-bit po yan na recognition sa kanyang pagiging apostol. And the fact na binanggit po niya siya alipin and as well apostol ni Kristo, may tinataglay autoridad ho yan. So ngayon lahat ng kanyang sasabihin pagkatapos po nito ay may tinataglay autoridad dahil nanggaling po ito kay Kristo. Okay? Ngayon, kung sasabihin po natin Simon Peter, alipin at apostol ni Freddy, well, who's Freddy? No one cares about that. Walang hinahawak o tinataglay na autoridad po yun. But when you say, alipin and apostle of Jesus Christ, meron po ito tinataglay na autoridad. Okay? So ngayon, bukod pa ho dito, tignan niyo po ang nakalagay in verse 1. Mahal kong mga kapatid, nakabahagi sa napakahalagang pananampalataya na tinanggap din namin. To those who in or through the righteousness of our God and Savior Jesus Christ have received a faith as precious as ours. So now, tatandaan po natin, in verse 1, ito po masasabi natin, 1a. Okay? Ngayon, yung susunod po dito ay tinatawag 1b. Bakit po 1b? Dahil sa loob po ng versikulo 1, may dalawang bagay na makikita po natin. Yung introduction ng taong kumakausap sa kanyang mambabasa, and 1b ay tumutukoy po sa recipient ng liham. So kanino po ibinigay ni Pedro ang kanyang liham? Ang sabi po doon sa literal, to those who have received the same faith as us. To those who have received the same faith as us. So ngayon, hindi concern ni Pedro na sumulat po sa mga hindi mananampalataya. Hindi concern po ni Pedro na kausapin ang mga taong walang kaugnayan po kay Kristo. Ang itinuturing po niyang kapatid sa pananampalataya. Ang itinuturing po niya mahalaga para sa kanyang liham ay yung mga taong tumanggap sa pananampalataya na kanilang tinanggap din. Now the question is, ano pong ibig sabihin ng faith? Sa Biblia, kapag ginamit po yung salitang pananampalataya or faith, depende po sa konteksto, it could either mean trusting in the words of God, tumutukoy po sa ating level of trusting God, tumutukoy po either sa ebanghelyo o magandang balita. So dahil dito, it cannot mean ito'y para sa mga taong malakas ang pananampalataya. It cannot mean that. Hindi rin po ito tumutukoy sa mga tumanggap na ka-level namin sa pananampalataya. Hindi maturity ang pinag-uusapan dito. But rather, kapag sinabi po yung salitang faith, tumutukoy po ito sa ebanghelyo, who have received the same faith or gospel as us. Ang magandang halimbawa is Jude chapter 1. Kung babasahin po natin ang Jude, ganyan din ang pagkagamit po ni Jude in Jude chapter 1. At simulan po natin dito sa talatang 4. Or verse 3 rather, I'm sorry. Jude 1 verse 3. Okay? Tignan niyo po nakalagay. Sa Jude 1 verse 3, sabi po, mga minamahal,
Gustong-gusto ko sanang sumulat sa inyo tungkol sa kaligtasang natanggap natin. Pero naisip ko na mas kailangan ko ngayong sumulat tungkol sa mga bagay na magpapalakas sa iyong loob upang manindigan sa mga aral ng ating pananampalataya. Or in English, dear friends, although I was very eager to write to you about the salvation we share, I felt compelled to write and urge you to contend for the faith that was once for all entrusted to God's holy people. So kagaya po ni Pedro, ang gamit naman po ng salita po ni Jude para po itumbok yung ebanghelyo, he calls it the faith. Na bakit po niya tinawag the faith ang ebanghelyo? Dahil ito ang mensahe, ito ang paniniwala na ating tinanggap, and this is the very thing that we believed in. So ngayon, when Peter says, ang liham na ito ay para sa mga kagaya namin, yung tumanggap sa aming pananampalataya, he is referring sa mga taong tumanggap ng ebanghelyo. So dito, ang basihan pala ng pagiging kinsmen or kapatid sa pananampalataya ay hindi dahil uma-attend po sila ng isang Christian church. Hindi pala yun ang basihan ng pagiging kasapi ng kinatawan ni Kristo. O sabihin po natin, kaya siya kapatid sa pananampalataya dahil nagpe-praise the Lord siya, pumapalakpak po siya kapag siya'y umaawit. Bagamat maganda, pero hindi pala yung basihan. Hindi rin pala basihan that maraming alam ang isang tao sa Biblia. Hindi yun ang basihan. Ang basihan pala, tinanggap ba nila ang pananampalataya o hindi? Yun ang basihan. So kaya nga kapag tuwing tayo po ay nakikipag-usap sa mga ibang naturingang mananampalataya, ang unang-unang tinatanong po natin sa mga kakilala ho na Christians from different churches is, kaibigan, narinig mo na ba ang ebanghelyo? Ngayon kapag sinabi nila, ano yon? May dalawang ibig sabihin po niyan. Maaari, ang termino na ebanghelyo hindi ipinaliwanag sa kanila, pero taos-puso nila tinanggap ang Panginoon sa pamagitan po ng pangangaral. May ganon. Or, number 2, hindi inilinaw o ipinaliwanag man sa kanila ang ebanghelyo o yung ginawa ni Kristo sa krus. Now, sa nakaraan po na month, may nakausap po may isang bata, tuwang-tuwa ho siya nung kami po ay lumapit sa kanya. Sabi namin po pagkatapos ng gawain, dyan lang po sa Braeside, nagbabasketball po siya mag-isa. Sabi namin, hey, we're from this church, we rent the church building here, and we just want to let you know about the good news. Sabi niya, oh yeah, parte ako ng church. So natuwa naman po kami. So, taga-saan ka? Dito daw sa isang malaking church. So ngayon sabi ko, oh okay, that's great. So paano ka nakasali sa church na yan? Well, basta umattend lang ako and then binautismohan din ako today. So natuwa po kami. That's great, binautismohan ka pala sa church na yon. So, edi alam mo na yung gospel. Ano yun? Binautismohan, uma-attend, pero hindi ipinaliwanag ang ebanghelyo. So again, pwede po siya mahulog sa dalawang kategorya. It's either narinig po niya na si Kristo ay namatay sa krus para sa kanyang kasalanan, muling nabuhay pagkatapos po ng third day at kailangan po niya magsisi, pero hindi ginamit yung terminong ebanghelyo. Now that's understandable. Pero ang nakakalungkot is kung nahulog siya sa ikalawang kategorya, which is sumali ka sa church, basta manali ka lang kay Kristo, wala doon yung buong paliwanag ng ebanghelyo, hindi siya maituturing pa rin kasapi ng kinatawan ni Kristo. Dahil sabi ni Pedro dito, to those who received the same faith as ours. Well, ano po ba yung faith na tinutukoy ni Kristo ni Pedro dito? Yung ebanghelyo na ipinaliwanag ni Jesus na kanilang tinanggap, pinanindigan, at binigyan ng depensa laban sa mga sumasalungat. So ang basihan mga kapatid, hindi dahil may umiiyak sa church, o may maraming alam sa church, o dahil matagal na siya uma-attend doon. Ang basihan ng pagiging kapatid sa pananampalataya is, tinanggap mo ba yung pananampalataya?
Kaya nga tinawag po kapatid sa pananampalataya. Anong pananampalataya ang tinutukoy dito? The gospel. Yun po yun mga kapatid. So dito, we could say that ang buong liham ng ikalawang Pedro ay para po sa mga mananampalataya. Halos lahat ng mga isinulat sa Bagong Tipan is for the church. Mga instruction po yan for the church. So once na naligtas ka na, ano yung mga susunod that we need to know? Biblia. Kaya nga ibinigay po ang Biblia sa atin para malaman po natin what is the next step. Now that I'm saved, now that I've accepted Christ, what is the next step? That's where the Bible comes in. Now, it is interesting, pagkatapos po sabihin po ni Pedro, to those who have received the same faith as us, may dinagdag pa ho si Pedro dito kung babalikan po natin. Sabi po niya sa 2 Peter 1, verse 1b, sabi niya, mahal kong mga kapatid na kabahagi sa napakahalagang pananampalataya na tinanggap din namin, ang pananampalatayang ito'y ibinigay sa atin ni Jesucristo na ating Diyos at tagapagligtas dahil matuwid siya. Now, ang nakalagay po dito mga kapatid, if I may erase this, hindi lang po natapos si Pedro sa same faith, pero inilinaw po niya kung anong uri ng pananampalataya na kanilang tinanggap. And that is, sabi po niya, by the righteousness of our God and Savior, Jesus Christ. Now, this is very important. Bakit po? Now, there are two things na binabanggit po dito. Unahin po natin yung umpisa. Anong klaseng pananampalataya ang kanilang tinanggap? The righteousness. Now, kapag sinabi po yung salitang righteousness, depende po kung kaninong apostol ang gumagamit po nito. Kapag si Pablo ang gumagamit po ng salitang righteousness o yung pagiging matuwid, he is more concerned sa estado. Paano maituturing ang isang tao matuwid? Sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. So ang ating estado ng pagiging matuwid para kay Pablo is faith in Christ para maituring matuwid. Pero yung po ba ang nasa isip ni Pedro nung gamitin po niya yung salitang righteousness? Well, yes and no. Ang issue sa ikalawang Pedro is not paano ka maituturing matuwid. Hindi yun ang issue ng ikalawang Pedro. Ang issue ng ikalawang Pedro is how you need to live when Jesus Christ is coming back. So kung si Pablo, ang kanyang focus is paano maituturing ang tao matuwid para kay Pedro, ngayon babalik na si Kristo, paano ko dapat mamuhay? So we could say, yung righteousness na tinutukoy po dito is more on moral righteousness. So in other words, kapag tinanggap pala natin ang ebanghelyo, hindi lang po ito tumutukoy na gusto mo ba maituring ka matuwid? So yung status ang pinag-uusapan. But rather, kasama din pala po dito sa pagtanggap natin ng ebanghelyo is to live righteous in the sight of God. So kapag tayo ho ay nagsisisi, we are living righteous for God. Kapag may nais po tayo tumalikod sa kasalanan, that is righteous living. So para po kay Pedro, yung tinanggap mo na pananampalataya mga kapatid, yung tinanggap mo na ebanghelyo, yan ang nagtuturo sa atin sa matuwid na pamumuhay. Pero sa ating modernong henerasyon, ganito na po yung pagtanggap. Tinatanggap ko si Kristo, pero I want to live however I want to live. Tinanggap ko ang kaligtasan, pero ayoko yung masyado mahigpit. So, hindi yun yung righteousness na tinutukoy ni Pedro, iba yung tinanggap nila. Kasi kung tinanggap po nila yung tamang ebanghelyo na nagtuturo ng pagtalikod sa kasalanan, mamuhay sa kabanalan, edi kagaya natin sila Pedro. Pero kung yung ebanghelyo na tinanggap is
tanggapin mo ang kaligtasan at ang kapatawaran, pero ikaw na bahala mamuhay however you want to live, hindi yung kagaya ng pananampalataya na tinutukoy ni Pedro. Moreover, bakit po kailangan, you have to ask the question, bakit kailangan itumbok ni Pedro yung salitang righteousness? What is the issue? Kasi every time that an author writes a specific word sa kanyang greeting o sa kanyang introduction, ito po ay nagpre-prepare na para sa mga susunod na lesson na nais po niya ipaliwanag. So ngayon, balik po tayo sa tema, ano po ba ang nagiging problema sa ikalawang Pedro? May mga tao na dating kapatiran ng church na tumiwalag, na nagtuturo dahil hindi na babalik si Kristo, pwede na tayo mamuhay sa kasamaan or unrighteousness. So ngayon, there is a huge probability that the reason why ginamit po ni Pedro sa itang righteousness is to indicate yung tinanggap nyo ng ebanghelyo na nagtuturo sa inyo na babalik si Kristo and therefore mamuhay kayo in righteousness. Yan ang tinanggap ninyo na hindi tinanggap ng maayos ng mga nagtuturo, hindi na babalik si Kristo, kaya mamuhay na tayo sa kalaswaan. Well, paano ho natin matitiyak na yun nga ho ang tinutukoy niya? Basahin po natin ang chapter 2 ng ikalawang Pedro. Chapter 2, at dito po tayo sa talatang 20. Ikalawang Pedro 2, talatang 20. Tumutukoy po ito sa mga tumiwalag at ito ang kanilang pamumuhay. Ikalawang Pedro 2, talatang 20. Tignan niyo ho. Ang mga taong nakakilala na kay Hesukristo na Panginoon at tagapagligtas ay tumalikod na sa kasamaan ng mundo. Ngunit, kung muli silang bumalik sa kasamaan at maging alipin muli nito, mas masahol pa sa dati ang magiging kalagayan nila. Verse 21, mas mabuti pang hindi na nila natagpuan ang landas patungo sa matuwid na pamumuhay kesa sa natagpuan ito at talikuran lang sa bandang huli ang mga banal na utos na ibinigay sa kanila. Bagay sa kanila ang kasabihan o bagay sa kanila ang kasabihan. Ang aso'y kumakain ng suka niya at ang baboy paliguan man ay babalik din sa kanyang lubluban. So mula po yung sa kawikaan. Now, sino po yung tinutukoy ni Pedro? Nakarinig, alam nila, nakasama natin, pero kung babalik ulit sa dati, yung ginamit po dito, kasamaan is unrighteousness. Now think about that. What Peter is saying in the introduction, yung mga tumanggap ng ebanghelyo ng tama, you will live in righteousness. Pero yung gumugulo sa inyo na nagtuturo, you can live in unrighteousness, hindi natin kasapi yung mga yon. Hindi natin kauri yun sa pananampalataya. And then ipinapaliwanag niya, yung mga ganong klaseng tao na namumuhay in unrighteousness, mas maigi po na hindi na lang nila natagpuan ng tamang landas. Now, here is a question that might raise skepticism. At ano ho yun? Di ba nais ng Diyos na malaman ng lahat ng tao yung tamang landas? O bakit sinabi ni Pedro, mas maigi na hindi na lang nila nalaman ang tamang landas? He is not saying that he does not desire that they do not know the truth, but he is saying, ngayon na alam nila ang katotohanan, marami na sila alam, pero tatalikod pa, mas matindi ang parusa na ibibigay sa kanila ng Diyos. Yun ang ibig sabihin po nun. Now, we know this to be the case na mas mabigat ang parusa sa mga taong nakarinig, nakaalam, at nakasali pa sa mga gawain ng ministeryo kaysa sa mga tao sa labas na hindi tumanggap. Bakit po mas malala ang parusa sa kanila? Dahil mismo si Kristo ang nagsabi, to them that knows more, but does it not, there will be much more severe punishment sa kanila kesa to the slave that knew little of the Lord's will. Nasa Lucas yun.
Basahin po natin ang mga ilang teksto patungkol po sa severity ng kaparusahan. Lucas 12, simulan po natin dito sa talatang 43. Lucas 12, Luke chapter 12, makikita po natin there are levels of punishment based off of knowledge. Luke chapter 12, at simulan po natin dito sa 47. 47 ho, 47. Luke 12:47. Tignan niyo po nakalagay. Ang aliping, nakakaalam ng kagustuhan ng amo niya, ngunit hindi naghahanda at hindi gumagawa ng kanyang tungkulin, ay tatanggap ng mabigat na parusa. At ang aliping hindi nakakaalam ng kagustuhan ng amo niya, at nakagawa ng kamalian, ay parurusahan din. Pero magaan lang. Ang binigyan ng marami ay hahanapan ng marami. Mas marami nga ang pananagutan ng pinagkatiwalaan ng mas marami. Na sino po nagsasalita dito? Si Jesus. So ngayon, anong ibig sabihin po ng ganitong klaseng illustration? Knowledge is good if knowledge is being applied. Knowledge is dangerous if knowledge is not applied. Yan ang ibig sabihin po ni Jesus. Ano po yung knowledge na tinutukoy po dito? The gospel. Nakarinig na sila ng gospel, but they don't want to live for the gospel. So ngayon, namumuso po sila sa banal na Espiritu. Wala na ho silang maidadahilan pa sa Panginoon, lalo na yung mga Pariseo. Nakita nila, narinig nila, nasaksihan nila, na ipangaral na po sa kanila kung ano po ang ebanghelyo, and yet at the end, kinakalaban pa rin po nila si Jesus. Bukod pa ho dito, pagdating po sa Hebreo Gs, tignan niyo po sinasabi sa Hebreo Gs, simulan po natin dito sa talatang 26. Hebreo Gs, talatang 26. Tumutukoy po ito, again, sa mga kumakalaban sa Ebanghelyo. Hebrews 10 verse 26, sabi po dito, sapagkat kung sasadyain pa nating magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, pagkatapos nating malaman ang katotohanan, wala nang handog na maiaalay pa para mapatawad ang mga kasalanan natin. Verse 27, tanging ang nakatakot na paghuhukom at nagliliyab na apoy ang naghihintay sa mga taong kumakalaban sa Diyos. Ngayon, ibaba po natin ang basa sa talatang 29. 29. Gaano pa kaya kabigat ang parusang tatanggapin ng taong lumapastangan sa anak ng Diyos at napawalang halaga sa dugo na nagpatibay sa kasunduan ng Diyos at naglinis sa mga kasalanan niya. Talagang mas mabigat ang parusa sa mga taong ito na humamak sa maawaing banal na espiritu. So dito naman sa konteksto ng Hebreo, ito ang ibig sabihin. Ipinapaliwanag po ng mga ngaral ng Hebrews, Jesus is better than the old system. Jesus is better than angels. Jesus is better than Moses. Jesus is better than the Levitical priesthood. Jesus is better than the Aaronic priesthood. Jesus is in the order of Melchizedek. Ngayon sinasabi niya, Jesus is a better sacrifice than the sacrifice of the Old Testament. And yet, if you still reject yung mga ipinangaral ko sa inyo that Jesus is better, wala. Matindi ang kaparusahan na matatagpuan mo pagdating sa araw ng paghuhukom. Kaya nung sinabi po ng mga ngaral ng Hebrews, wala nang ibang maialay pa eh. Kasi ito na yung ebanghelyo eh. Ito na lang ang paraan ng Diyos para tayo ay maituring, matuwid, at tayo po ay maligtas. Pero kung tatanggihan mo pa yung natatanging mensahe na kapagbibigay ng kaligtasan, hindi na kaligtasan ang may bibigay sa ng Diyos. Parusa. Yan ang ibig sabihin po ng Hebrews 10. So kagaya po nito, ang sinasabi po ni Peter, mga kapatid, kayo'y kauri ko kapatid ko sa pananampalataya dahil tinanggap nyo yung tinanggap namin. At ano po ba ang tinanggap nila? The righteousness
of the gospel that is found where? In our God and Savior, Jesus Christ. So in other words, yung righteousness po na yan, hindi nanggagaling sa atin. Nanggagaling po yan kay Kristo. So kapag pala may ibang reliyon na nagtuturo, righteousness comes from your own works, not from God, hindi natin kapatid yun. Hindi natin kapatid yun sa pananampalataya. Now, to be sensitive, may mga nagtanong ho sa inyo, Pastor, what if lang, is it quite possible that may pinili ang Diyos from a Roman Catholic Church na pwede niya iligtas? Absolutely. Pero yung pinili na yon, iaalis din ng Panginoon sa maling sistema at paniniwala. Walang pinili ng Diyos na nananatili sa maling aral. Wala. Because my sheep hear my voice. Well, let's look at a few examples. Nung tinawag po si Abraham, bagamat walang masyadong binabanggit na detalye on how he got converted, all we know about Abraham, ayon po sa Genesis 11, nanggaling po siya sa lugar na tawagin Ur, the land of Ur. Kapag pinag-aralan niyo po yung lugar na kung tawaging Ur, yan po ay isang lugar full of idolatry. So ngayon, ang speculation po ng mga Old Testament scholars of Genesis, they're suggesting when Abraham got converted, possibly in the land of Ur, what does it say in Genesis 12? Abraham, umalis ka sa lugar na yan. Umalis ka from your father's house. Umalis ka. In other words, kapag ikaw ay converted, hindi ka mananatili sa maling aral, hindi ka mananatili sa maling pananaw against the gospel. Tatanggalin ka ng Diyos. Moreover, nun si Pablo ay naliwanagan, nanatili po ba siya sa pagiging paraseyo niya? No. Inalis din siya ng Panginoon. Tayo mga kapatid, nanggaling po tayo in all walks of life. But when you got converted by the righteousness of Christ, He taught you the right path, the right way to live, the right belief, the right gospel. So is it possible for an elect who is in Islam, who is in Roman Catholicism, who is in other religions in the world na maligtas? Yes. Kasi basta pinili, iaalis sila ng Diyos sa maling paniniwala. All the time. Kasi kung ikaw ay tupa ng Diyos, hindi hahayaan ng Diyos na manatili ka sa maling aral na magpapahamak ng iyong kaluluwa. Well, here's another question. What if, Brother Josh, sinabi niya, tinanggap niyang ebanghelyo, pero nananatili pa rin siya doon? Two things. Alam po ba niya ang ebanghelyo when it comes to justification? Kasi halimbawa, kung ang isang tao ay nananatili, for example lamang po in a Roman Catholic Church, and he says, I trust in Christ for my salvation, I've repented of my sins, hindi na ako nananalain kay Mary, pero nananatili pa rin ako sa church, I have to ask him the question, paano maituturing ang isang taong matuwid sa harapan ng Diyos? Ngayon, kapag sinabi niya, through faith in Christ, that's great. Pero tatanungin ko din siya, alam mo ba yung pinangahawakan ng reliyon na iyong pinapasukan? Ngayon, kapag nailantad na yung pundasyon ng Roman Catholicism, which is the Council of Trent, and yet narinig nila at tinanggap at umalis na sila doon, pinili ng Diyos yun. Kasi nakikinig eh. Pero after na marinig niya na, yung pinakapundasyon ng reliyon na yon, and yet, ayaw pa rin niya iwanan, medyo kaduda-duda po ang kanyang pananampalataya. Because maituturing lamang po ang isang taong matuwid through faith alone in Christ. Pero the Council of Trent teaches, faith plus works, maituturing ka matuwid. So hindi agad natin sasabihin lahat na nasa reliyon na yon ay condemned in the sense of wala na maliligtas doon. We have to be careful. What we can say is, when we present the gospel at sinabi nila, tinanggap nila ang ebanghelyo, the next step is, you need to leave that religion. Why? Kasi yung pundasyon ng reliyon na yon ay sumasalungat.
to the gospel of Christ. So that being said, this righteousness belongs to Jesus Christ. So hindi na po tayo maituturing matuwid dahil kay Kristo, pero si Kristo din, kagaya ng kinanta po natin kanina, yet not I, but Christ, siya ang tutulong ho sa atin mamuhay in righteousness na hindi ginagawa ng mga false teachers dahil hindi sila naniniwala babalik si Kristo at paparusahan niya ang mga namumuhay sa kasamaan. So ngayon, susunod na po tayo sa two identifications na binabanggit ni Pedro patungkol kay Kristo. Ngayon, medyo magiging technical po tayo dito, pero ayon po sa binanggit po ni Pedro, ang tawag kay Jesus are two nouns, God and Savior. Now, para ho sa mga ibang kulto, they would say, yung God and Savior, hindi yan tumutukoy kay Jesus, but rather two people. Yung God, God the Father yan. And Savior, tumutukoy yan kay Kristo. So instead of one person, dalawa ang binabanggit po sa talatang 1. Now, sa isang anggulo, kung babasahin po natin yung mga ibang liham sa Bagong Tipan, totoo, tuwing binabanggit po yung salitang God, it is most of the time referring to God the Father. You cannot deny that. Okay? However, in this context, when you have the noun God and Savior, and then the person after those two nouns ay binanggit, yung God and Savior, hindi po referring to two people, but pointing to one. Now, ito po yung teknikalidad ng pag-aaral po na ito. And this is very important dahil kapag meron po tayo naka-encounter na hindi naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo at ito ang kanilang ginamit, which most of them do, we have to at least know how to defend it. So ngayon, ang tawag po kay Jesus is God and Savior. Okay? Ngayon, para sa mga huwad na reliyon, they would say, yung God ay hindi tumutukoy kay Jesus, it's referring to the Father. Habang Savior ay tumutukoy kay Jesus. At ito po ang kanilang paliwanag. In the New Testament, whenever God is used, most of the time tumutukoy po ito sa Ama. Okay? When Savior is used sa Bagong Tipan, most of the time tumutukoy kay Jesus. And that's right. But not in 2 Peter 1:1. Sa original, may tinatawag po na method na kung tawagin, Granville-Sharp rule. Na ano pong sabihin ng Granville-Sharp rule? May isang lalaki ng pangalan po ay Granville. Siya po ay isang Kristiyano, siya po ay isang iskolar sa wikang Griego. Ngayon, itong Granville-Sharp rule, or kung tawaging Granville, siya yung gumawa, siya po ay isang theologian na nabubuhay po noong 18th century. Now, in the 18th century, pinag-aaralan po niya yung Bagong Tipan na maigi in the original Greek. At tinignan po niya, most of the time, kung paano po ibuo ng mga manunulat po ng Bagong Tipan, yung mga ilang words patungo po kay Kristo. Nang ibig sabihin, how often binabanggit po ba ng New Testament yung pagka-Diyos ni Kristo? Yun ang kanyang pag-aaral. Ayon po sa kanya natuklasan in the 18th century, napansin po niya, tuwing pinag-aaralan po niya kung paano po ipresenta ng mga may akda ng Bagong Tipan ang bagong or pagka-Diyos ni Jesus, lagi po niya napapansin, it's always with noun and noun pointing to a person. Halimbawa, God, hindi po siya personal name. It's not a personal name. Ang personal name is Peter. Ang personal name is Jesus. Ang personal name is Mary. Personal name yon. Pero God is not a personal name. It's a title or it's a noun. Savior is not a name.
It's a noun or it's a title. Ngayon, ayon po sa Granville-Sharp rule, ito ang ibig sabihin po niyan. Okay? Kapag ang dalawang noun, in Greek, the word and is the word kai. Okay? In English. Ngayon, kapag may noun, kai, noun, tapos may sumunod pa, isang persona, which in this case is Jesus Christ, ang ibig sabihin po nito is, yung noun na ito at yung noun na yan na konektado dahil po dito, parehas po sila may tinutumbok. A person. So ngayon, anong ibig sabihin po niyan? Kung ayon kay Pedro, yung noun na ginamit po niya is God, and the second noun is Savior, sino yung Diyos sa tagapagligtas na nais niya itumbok? Jesus Christ. It's Jesus Christ. Yan ang Granville-Sharp rule. Pero hindi lang po yan sa verse 1. Kung babasahin po natin pababa, balikan po natin ang 2 Pedro, Kapitulo 1, talatang 11, 2 Peter chapter 1, verse 11, inulit din na naman, pero sa ibang paggamit ng salita. Sabi po sa talatang 11, kundi buong galak kayong tatanggapin ng walang katapusang kaharian ng ating Panginoon, noun, at kay tagapagligtas noun na si Hesukristo. So ano po ang pinagkaiba ng talatang 11 sa talatang 1? Instead of God and Savior, our Lord and Savior ang ginamit. Pero sino yung Lord and Savior na binabanggit dito? Si Hesukristo. So ngayon, it is interesting dahil kung yung Granville-Sharp rule po na yan, kapag may Greek noun connected with a kai, tapos may susunod na persona pagkatapos po nun, that means yung dinidescribe ng mga noun po na ito ay hindi tumutukoy sa dalawang persona, kundi tumutumbok sa iisang persona na binabanggit nila. So if I can make it clear like this, tall, okay, and skinny, Joshua. Okay? Halimbawa lang ho yun. What does that sharp rule teach? Well, Joshua is tall and Joshua is skinny. Whether that be true or not, halimbawa lang ho yun. Okay? So here, God and Savior, hindi tumutukoy sa Ama, God, and Savior Jesus, kundi si Jesus is both God and Savior. Yun ang ibig sabihin po nun. Now, for those that already studied this, tignan niyo po verse 1, that has God and Savior, tumutugma sa verse 11. Lord and Savior. Ang tawag doon is inclusio. Gumagawa sila ng inclusio patungkol sa Panginoon Hesukristo. Itong Panginoon Hesukristo na Diyos at tagapagligtas, siya rin ang natatanging daan patungo sa kaharian ng Diyos dahil siya ang Panginoon at tagapagligtas. So, that is very important. Okay? Ngayon, as we go to the last passage of 2 Peter, dito po tayo sa talatang 2 ng 2 Pedro, sabi po dito, sumainyo nawa ang higit pang biyaya at kapayapaan dahil sa pagkakakilala ninyo sa ating Diyos at Panginoong Hesukristo. Now, as we come to a close, ito'y madalas po natin mapapansin sa mga introduction ng bawat may akda ng bagong tipan. You will always notice this, whether it be Paul or Peter, lagi po nila binanggit grace and peace be multiplied to you in the knowledge of our God and Savior, Jesus.
Okay? Now, when you say the words peace and grace, yung ibig sabihin po ng grace po dito ay yung kabutihan ng Diyos na ibinigay niya po sa atin kahit hindi tayo karapat-dapat na tumanggap ng biyaya na yan. Okay? So in other words, ang kabutihan ng Diyos, ang nais po iparating ni Pedro dito, sa mga tumanggap ng pananampalataya or gospel, kagaya namin, manatili sa inyo in multiply form ang kabutihan ng Diyos sa inyo. Di ba minsan kapag tayo po inananalangin, Panginoon, ingatan niyo po yung tao na yon, yung kabutihan po ninyo panatili doon sa taong yun, bagamat hindi niya pa tinatanggap ang ebanghelyo. Sa isang paraan, tama naman ho yun eh. Pagpalain natin yung mga kaaway ng Diyos in a way. Pero yung tinutukoy po dito, biyaya, is referring to the saving goodness of God na manatili sa atin. So sino po ang makaranas ng kabutihan na patungo sa kaligtasan? Hindi yung mga tao sa labas, kundi yung mga tumanggap ng pananampalataya kagaya po natin. So in other words, ang kabutihan ng Diyos manatili sa mga taong tumanggap ng ebanghelyo. Well, what about peace? The word peace ay katumbas po ng Hebrew word shalom. Okay? Shalom. That's Hebrew. And the meaning of shalom is, nasa magandang kalagayan ka. Nasa magandang kalagayan ka. In other words, ang kabutihan ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan at ang posisyon mo na sa magandang kalagayan ay manatili sa inyo dahil tinanggap nyo ang ebanghelyo. Pero kung hindi natin tinanggap ang ebanghelyo, masasabi ba natin sumasa atin po yung kabutihan na nagbibigay kaligtasan? Hindi. Instead of grace, galit. Sumasa atin ang galit ng Diyos. Instead of peace, parusa, kapurusahan. The judgment of God ay nananatili sa atin. Pero para sa mga mananampalataya, hindi. Ang kabutihan ng Diyos at yung magandang kalagayan at posisyon natin sa harapan ng Diyos ay sumasa atin dahil tinanggap natin si Jesus. Dahil kay Kristo, itinuring tayo matuwid. Dahil kay Kristo, nasa magandang kalagayan tayo. Hindi man tayo mayaman, hindi man po tayo magara sa anumang bagay, pero mas maganda ang kalagayan at posisyon natin because we are in Christ kaysa sa mga taong mayaman sa mundo. Kasi secured ho tayo eh. Ngayon, binanggit po niya another important word. Saan po yung grace and peace be multiplied? Multiplied where? In the knowledge. Manatili ang kabutihan, manatili ang magandang kalagayan sa iyong pagkakakilala kanino? Kay Jesus. Now here's another question. Gaano po ka-importante ang karunungan? Minsan, ang karunungan po kapag hindi ginamit sa makadiyos na paraan, ang mangyayari is, lalaki ang ulo mo. Magiging mataas ang ere mo. Or, kagaya po ng mga false teachers, yung maling knowledge of Christ ay naghahasik ng maling aral na nakakatisod sa iba. So, gaano po ba ka-importante ang knowledge? Well, this is only verse 2. This goes to show us, knowledge is so important in 2 Peter na binanggit po at least 3 times in this letter. Halimbawa, kung babasahin po natin ang talatang 3, tignan niyo po ang talatang 3. Binabanggit po yung salitang knowledge. Verse 3. Ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng may kabanalan. Ito'y sa pamagitan ng pagkakakilala natin sa Kanya na tumawag sa atin. Tinawag niya tayo sa pamagitan ng kapangyarihan niya at kabutihan. And then, kung ibababa po natin ang basa sa talatang 8,
Baba po natin ang basa sa verse 8. Sapagkat kung ang mga katangiang ito ay nasa inyo at lumalago, nagiging makabuluhan at kapaki-pakinabang ang pagkakakilala nyo sa ating Panginoong Heso Kristo. Lastly, balikan po natin ang 2 Peter chapter 2, verse 20. 2 Peter chapter 2, verse 20. Tignan niyo po. Ang mga taong nakakilala na kay Jesucristo na Panginoon at tagapagligtas ay tumalikod na sa kasamaan ng mundo. So how important is knowledge in 2 Peter? This teaches us ang tamang karunungan patungkol po kay Jesus ay magtuturo ho sa atin mamuhay po sa kanyang katwiran. Mamuhay po in anticipating ang kanyang pagbabalik. At ang tamang karunungan po kay Kristo na in-apply ang tuturo ho sa atin na huwag tumiwalag o tumalikod kay Jesus. Pero dahil nga may mga nakapasok po sa iglesia, they have knowledge, pero hindi in-apply, tumalikod, namuhay po sa kahalayan, namuhay po sa kasamaan, ngayon, sila na ang kumakalaban sa mga pinabanal. What we see here, kung pagdidikitin po natin mga kapatid is, ang nais po ipresenta po ni Pedro sa atin in verse 1 and 2. Tayo po ay maituturing mga Kristiyano kung tinanggap natin si Jesus. Pero paano ho natin matatanggap ang Jesus ng Biblia kung hindi ipipresenta sa atin ng banal na Espiritu ang tamang pagkakakilala sa Kanya? Well, ano po ba si Kristo ayon kay Pedro? Siya ang Diyos at tagapagligtas. So yung pala, kapag tama ho ang ating pagkaintindi kay Kristo, mananatili ang biyaya at kapayapaan sa atin. Pero sa mga taong ayaw kilalanin na si Jesus ay Diyos at tagapagligtas, Panginoon at tagapagligtas, siya lang ang natatanging daan, hindi biyaya o kapayapaan mananatili ho sa kanila. Galit at kaparusahan. Kaya nga mga kapatid, tinatanggap po ba natin na si Jesus ay Diyos at tagapagligtas? Tinatanggap po ba natin na siya ang Panginoon na nagmamay-ari ng ating buhay? Nais po ba natin siya paglingkuran sa kanyang katwiran? If so, tayo po ay kagaya nila Pedro. Bahagi po tayo ng kinatawan ni Jesus. Pero katakot-takot po ang madadatnan ng mga taong ayaw tanggapin ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya mapalad po tayo mga kapatid, because sumasa atin po ang pananampalataya na ibinigay sa atin ng Diyos nang tayo ay ilapit kay Jesus at in-apply naman ng banal na Espiritu. Kaya sa ating pag-aaral po nitong gabi, bagamat verses 1 and 2, ang ating pinag-aralan po ngayon, this teaches us to be careful on how we live. A wrong view of Jesus Christ will lead to unrighteous living. Tatandaan po natin yon. That being said, mga kapatid, I would like to open up na po ang ating Q&A floor sa mga may mga katanungan related or hindi related sa ating mga napag-aralan. Does anyone have any questions this evening? May mga katanungan po ba tayo sa ating mga napag-aralan or ibang paksa maaari na nais niyo pong alamin? Does anyone have any questions this evening? Mama. Pastor, paano yung mga Katoliko na pinoconfess nila na mahal nila si Kristo? Kasi meron ako napakinggan na isang preacher na hindi natin sila pwedeng husgahan. Pwede natin silang husgahan sa maling aral nila. Sure, yeah. Pero yung hindi natin nababasa yung naman ng puso nila. Kaya hindi natin sila pwedeng husgahan na sabing dinadal natin sila kapatid. Sure. Na ano, paano yun na i-relate yun na paano kung ganun nga sila pero Nananatili pa rin po doon. yun nga. Yeah. Well, it is true. Hindi po natin nababasa ang puso. Pero sinabi din po natin, Panginoon makikita naman po natin yung bunga.
You shall know them by their fruits. Because the fruit is what comes out. Ang Diyos ang nakakabasa po ng puso, but the only way we can discern what is going on with a person is the fruit that is expressed sa kanilang buhay. Now, I've heard many times, and I completely agree, we should never condemn people because we're already condemned as sinners. If we're not in Christ, we're already condemned. Gayunpaman, we do see in the Bible, kapag ang isang tao po is truly converted, hindi siya mananatili sa maling reliyon. Why? Kasi kung sumasa kanya po ang espiritu ng katotohanan, the Spirit of truth will guide you into all truth. Matter of fact, may nakausap po kami dito nabanggit po ng isang kapatiran. Sabi niya matagal na niya binabahagyan pero nananatili pa rin ho doon. So, kung nananatili pa rin ho siya doon, after they've heard the gospel, maari hanggang knowledge lang siya. Pero taos-puso, hindi niya talaga tinanggap. Kasi when they really accept it, hindi sila pwede manatili doon kasi ang tao ay never may tuturing matuwid through works. It's only by faith alone in Christ. So I would ask that person po how is a person made righteous? If they say by faith alone, then you can't remain there. Pero kung gusto pa rin po nila manatili doon, talagang maaari hindi nila pa tinatanggap the way it should be accepted, yung ebanghelyo. They understand it, but they probably didn't accept it. Yeah. Anyone else po? May katanungan. Related or unrelated? Sister Lisa, may tanong ho kayo? Okay. Anyone else po? Brother Joel? Sa Tagalog, malinaw eh. Doon sa English, mahirap anahin eh. Doon sa... I'm sorry. Ang sabi dito eh, ang pananampalatayang ko ay ibinigay sa atin ni Yesu Cristo na ating Diyos at tagapagligtas eh. Tagalog eh. Pero pagdating sa English, mahirap eh. Kasi sabi dito, to those who through the righteousness of our God and Savior, Jesus Christ, maaaring hindi maabot yung kahulugan. kahulugan. Pero alam mo, Pero sa Tito, Tagalog, they're actually the same kasi ating is our. Pero ang pinupuntos po doon, they have no problem with the word atin. They have no problem with the word our. What they have a problem with, yung Diyos ba na yan tumutukoy kay Jesus o sa Ama? Hindi, kasi Yeah. malinaw, hindi naman sinabi ating Ama na Diyos, saka, Yeah. dapat nilinaw niya. Pero dito, malinaw sa Tagalog eh. Yeah. So talagang, that's why it's important that makita din po natin yung what lies underneath para in that way, we have a better understanding of the text. So tama ho yun, tama. It's very clear. Nauunawaan ng mga tagapagsalin ng ASND yung pagka-Diyos ni Kristo. Tama ho yan, tama. Okay? Nino, may tanong ho kayo? Iba in-accept nila si Jesus. Pero kung lumakad sila, sarili nilang decision. Is that safe? Habang buhay ha? Hanggang sa kamatayan ha? Then I would say po, Tuwing may lalakarin sila, sarili nila, walang Diyos. Yung mga sana, accept lang nila, pero hindi nila yeah. pinamumuhay. So kung ganun ho, hanggang kamatayan, ganun po yung kanilang buhay, then according to Scripture, kasi ang unang-una sinasabi po seek first the kingdom Pangalawa, deny yourself. So kung may sarili po silang pagsamba sa Panginoon na lihis sa tinuturo po ng Biblia, I would be questioning yung bunga po nun. Kasi again, my sheep hear my voice. So very clear po yun. Saka di ba sinabi rin ni Pastor ng Panginoon na may mga nagsasabi na yung kanilang mga labi malapit sa akin, pero kanilang mga puso malalayo. Yeah. So again, hindi lahat po hindi po lahat. Anyone else? Mama? Pastor, tatanong ko lang kung nagtanong mo yung apo ko Oh. Ano ba ang meaning ng Hosanna? Ah, Ano daw ang meaning ng Hosanna? yeah. Hosanna is another way of saying, praise the Lord. Praise the Lord ang ibig sabihin po nun. Makikita po natin yan sa Matthew chapter 21.
nung nagsigawan po ang mga tao, nung nasa asno po si Jesus, sabi nila, Hosanna in the highest, praise the Lord. Ngayon po, the reason why sinabi po nila Hosanna, dahil akala po nila that natutupad na po yung Zechariah chapter 6, doon po sa pagsakay po, or chapter 9, I'm sorry, sa pagsakay po ni Jesus doon sa asno, na magliligtas sila from the Roman Empire. So, natupad po yung Zechariah, pero hindi natupad yung kanilang pananaw. So, Hosanna means praise the Lord. Praise the Lord in the highest, yeah. Okay? Meron pa ho, kasi tinanong mo sa akin ni Scotland yun eh. Oh, Ngayon, Scotland. meron pa siyang isang tanong. Kasi umatin ho siya dun sa Katoliko na binyag. Yung baptism doon. Sure. Tinanong niya kung kasalanan ba raw ng komunyon, kumuha siya ng komunyon. Tinanong niya ako kung kasalanan ho ba yun, na nangumunyon siya sa Catholic. Si Scotland, ha? I would say yes. Kasi iba yung communion po ng Roman Catholicism sa communion po ng Biblia. In Roman Catholicism, ang communion po noon is a sacrifice. Which means kada kumakain po sila ng tinapay, which is every Mass, sa kanilang paniniwala is that si Kristo ay hinandog ulit. Physically and literally. So in other words, yung one time na handog ni Kristo, ayon po sa Hebrews, nawawalang saysay dahil po sa misa nila. So sa kanilang paniniwala po sa banal na hapunan, kapag kinuha ko itong tinapay na ito ay nagta-transform into the literal body of Jesus, na kung tawagin po transubstantiation. So yung tinapay po na yun nagiging literal na katawan ni Kristo, yung saro nagiging literal na dugo, so nagiging literal na alay ho yun. So in other words, kada misa, paulit-ulit namamatay o nasasakripisyo ulit si Kristo. So yung ganong klaseng communion it would be invalid kasi ang sabi po ng Biblia, meron po itong nilalarawan eh. Hindi siya talaga literal. May nilalarawan po siya. Yeah. So it would be an invalid Last Supper. Would you consider that as parang witchcraft? Although hindi nila nakikisa na physical na katawan ni ritual, pero they're doing it. Yeah. I would say, Mom, not necessarily witchcraft, because witchcraft is more about trying to influence someone for control. It depends also on doctrine, but I would say more clearly that it's more of an interpretation error. Kasi may sinasabi po doon sa Matthew 26, "Take, eat of this bread, for it is my body." So para sa kanilang pananaw, itong tinapay, dahil sinabi ni Kristo, ito ang aking katawan, for them, literal talaga na katawan. So it's more of an interpretation error. But it can be dangerous kapag sinabi natin that this literally turns into the body, this is literally the blood, so nagiging mysticism na po. May halong mysticism na. Yeah. So may babalik ako dun sa tanong ko ni Mateus. Kasi okay, sabihin na natin yung, kasi nga yung apo niya sa Katoliko. Pero kung gagawin niya yon sa with the proper or not with the proper, but let's say halimbawa sa ating iglesia, if he was to partake on that or to another church that's not Catholic church, a Christian church, kasalanan ba yon na mag-partake siya ng ano? It also depends, Mama, kasi if he is a Christian, kung Kristiyano po siya, tinanggap niya ang Panginoon, and he's a part of a church, that's a Bible-believing church, and yet nagpartake po siya sa ganong klaseng communion, it would be wrong. Kasi iba yung pananaw po nila sa communion sa itinuturo po ng Biblia, at least when it comes to the body. Another thing would be, kung siya po ay hindi Kristiyano, and yet kumain po siya sa tamang communion, again, that would also be dangerous on his part, at nagkasala naman yung nagbigay ng communion kasi hindi niya iningatan maigi yung banal na hapunan. So there's a lot of factors, pero knowing Scotland, mukhang mabait naman po yung bata when it comes to ethics and whatnot, and base po sa sinasabi nyo, he believes in God, pero I would question po, has he accepted Jesus Christ?
Does he want to serve Christ? If so, the next step po kailangan pumunta po siya sa isang church na nagtuturo ng biblical para lalo po siya lumago at maaralan. Kasi if he's believed in Christ, kailangan talagang nagpapatuloy po siya sa tamang landas at may mag-aalaga ho sa kanya sa paglago. So yun ang ipapayo ko po for your apo. If he's accepted Jesus at yung Ebanghelyo, let him look for a biblical church na mag-aalaga po sa kanya. Yeah. Okay. Anyone else? Brother June. Masarap ba natin yung nangyari kay Scotland is lack of knowledge? Lack of knowledge. If he is a true believer and he took that communion due to lack of knowledge, then yes. It's a sin of lack of knowledge. Yeah. But nonetheless, it's still an invalid communion. Kasi nga, iba yung ano po nila. Yeah. Ano, kaya nga siya nagtanong, sabi, Lola, Yeah. kung kasalanan. Pero ewan ko kung tama ang sinabi ko, hindi. Yeah. Basta nag-repent ka at sa puso mo, na tao sa puso mo, I think wala kang kasalanan doon. Tsaka hindi niya alam eh. Napatawag. Yeah, I would say po ang purpose po talaga ng communion, meron po tayo pakikiisa. So kapag kumuha ka ng communion sa isang reliyon na kumakalaban sa ebanghelyo, that means may pakikiisa po tayo sa kanila. So when I take communion from there, that means I agree with you, I am one with you, I believe in what you're saying. So may pagkakaisa in a sense. So kung si Scotland, naniniwala po siya sa tamang ebanghelyo, wala siyang pagkakaisa po doon. Yeah, so it would be a sin of ignorance. Sabi ko nga next time, no, hindi na. Yeah. Okay. Kailangan po talaga makakita po siya ng biblical church na mag-aalaga sa kanya. Okay? Anyone else have any questions? Tay. Ito may unrelated, Pastor. It's Genesis 6, yung sons of God. This is pertaining to Angels? fallen angels, right? Or Sons of Seth. in this topic, either the descendants of Seth. Sin and Cain, they Yeah. were married to descendant, kaya Yeah. nagkaroon ng Mga kasamaan, or what's the best? the best interpretation po tay. Well, yung pinaka-popular po talaga tay sa dalawa is yung angel. Yun ang pinaka-popular dahil So, sa mga Yeah. tuwid, nung pinapunta nila yung angel na manmanan yung Sodom and Gomorrah, may mga napasamang fallen angel kaya doon, kaya nakita nila yung magagandang babae doon. yeah, it's a very difficult question po tay. Kasi yung word na sons of God sa Old Testament can refer to people, it can refer to angels. Pero dahil nga po, may binabanggit in Jewish tradition, lalo na po yung unang Enoch, sinasabi po nila that yung mga sons of God na yon ay tumutukoy sa mga anghel. Bagamat ang unang Enoch ay hindi kinasihan, pero nagbibigay po ito ng idea kung ano yung naging pananaw ng mga Hudyo nung panahon po na yon. So kung tama po yung interpretation po nito tay, maaari that yan po ay tumutukoy sa mga anghel. Subalit, gusto ko rin po ipaliwanag yung side naman ng mga sons of Seth. Sinasabi nila that yung mga anak ng Diyos na tinutukoy po doon ay nanggaling po sa linya ni Seth dahil this represents yung mga taong walang kasunduan, walang kaugnayan sa Diyos. Kaya dahil wala silang kaugnayan sa Diyos, ang naging bunga po noon ay mga masasamang tao. But again, if we look at the evidence, for me, I could be wrong. For me, it might refer to angels. So, It sa might akin refer. yung angels dahil Yeah. wala namang kapangyarihan yung tao eh. Pwede silang maging tao, di ba? Yeah. Yung mga angel. So, sabi doon yung anak o lahi ng anak ng Diyos. Yeah. That is referring to Nephilim. That's exactly it. Kasi yung Nephil means fallen ones. The fallen ones. Yeah. That's the correct. I would say mas matimbang. Mas matimbang. I could be wrong, Tay. I could be wrong. I'm asking this Yeah. because ito yung I-share niyo po sa san. Oh, magandang talakayan ho yan. Magandang talakayan ho. not this week but the other week. Yeah.
It's a good topic, Tay. I would say, for me, I could be wrong, mas matimbang ang angels. Mas matimbang. Yeah. Kasi nabanggit yung Nephilim, Yeah. lahi ni sons of God. Yeah. Is the offspring of the sons of God. Tsaka may sa mga ibang salin nakalagay, and there were giants. So, ang akala ng ilan, if that is fallen angels, naging bunga sila ng mga giants in our world. So, that's the popular view. We are seeing that this is under debate also. Yeah, it is. Kasi yung Nephil doon, is that referring to fallen angels na naging higante? Or is that referring sa mga masasamang tao talaga? It will never end. It will never end, Tay. But I would say mas matimbang yung isa. Yun din ang aking kuwan. Kaya I just Yeah. want to make it clear. Yeah. So you're definitely you're definitely there. Yeah. Thank you pa. Brother June? Di ba yung sinasabing Nephilim, yung mga giant, Pastor? It's still debated, Brother June, kasi that word Nephil means fallen ones. Yung fallen ones po ba yun tumutukoy sa mga higante or yung mga masasamang tao na nagmula sa linya ni Seth? I would say, given yung mga ibang books of the Old Testament, may mga higante po talaga. So I wouldn't doubt there are giants. The difficulty nga lang po na sinasabi ng ilan, one main reason is, hindi namin tinatanggap na ito'y tumutukoy sa anghel, yung nasabi ng ilan, dahil ang mga anghel daw, hindi sila pwede mag-asawa. Dahil sa Mateo 22, na ang mga anghel ay hindi na nag-aasawa. Pero the problem there is, ang konteksto po nung tumutukoy on how to live in eternity. Pero may binabanggit din po ang Biblia that may mga anghel na iniwan po nila ang kanilang estado, original na estado. If this is correct, that would suggest that may mga anghel during the fall of Satan na sumama, binaboy po nila yung mga babae kasi pwede din sila mag-anyong tao eh. But then other than that, yeah, it's just difficult. Yeah. Sabi nyo ka, make sense kasi sabi nyo ay Nephil is fallen angel. Yeah. Punta na sila sa mundo eh. So, ibig sabihin, nawala yung pagkaano nila banal eh. There's a lot of rabbinical tradition that teaches it's angels, but we have to be open as well that we could be wrong. Yeah, just to be sure. Just to be sure. Anyone else po? Mayroon magtapos. Anyone else have questions? Mama Tess, may tanong po kayo? Okay. Anyone else? Sister Jen? Parehas lang po ba yung Hallelujah at saka Hosanna? Praise the Lord din po yung Hallelujah. Hallelujah is praise Yahweh. Hosanna is praise the Lord. Kasi hallelujah, the Hebrew word Yah pertains to Yahweh. Hale, praise, Yahweh. Praise Yahweh. Apo. Pero either or, praise the Lord, praise Yahweh, iisa naman po yung tunay na Diyos na inaano eh. Okay? Anyone else have any other questions? Okay? So, kung wala na po tayong katanungan mga kapatid, tayo po ay magpasalamat po sa ating Panginoon, and that may we grow in the knowledge of Christ to live in righteousness to His glory. Let us give our doxology.